Gagawa tayo ng no oven na loaf bread. Yes po, ang tinapay natin ay hindi natin i-bake sa oven. Kaya sa mga walang oven dyan, magsaya na kayo dahil makakagawa na kayo ng tinapay na hindi gagamit ng oven. Ayan, so tikman na natin. Tignan yung tinapay natin. Tignan yung layers, oh. Oh. Ayan. Ang gagamitin kong recipe para sa sliced bread natin ay yung usual na recipe ko sa tinapay. Okay, so ito yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng white sugar. Konting asin lang ilalagay ko dahil yung margarine na gamit ko ay medyo salted. Tapos, meron tayong instant na dry yeast. Ayan. Tapos, i-mix natin yan. And then, lagyan natin ng evaporated milk. Ito naman yung ating melted na margarine. Yes, pwedeng gumamit ng butter or cooking oil. At yung itlog natin. Ayan. Tapos, i-mix natin ito ng mabuti. So, eto na yung ating dough. Kung may mixer ka, pwede mo siyang init or masahin sa mixer talaga. Pero kung wala naman, pwede mo siyang masahin by hand. So, dito na tayo magmamasa sa ating countertop. Mag-lightly grease tayo ng ating table. Light lang. Konti lang. Ayan. Okay. Tapos, ilagay natin dito yung ating dough. Ayan. Ayan. So, masahin natin ito for 10 to 15 minutes or maging smooth at elastic ang ating dough. So, mag-set tayo ng timer. Ayan. And ang ating dough po ay sticky type. Kung pansin nyo na sobrang sticky naman ng dough, pwede ka pang magdagdag ng konting harina. Siguro mga 1 to 2 tablespoon or max ng 3 tablespoon. Mapapansin nyo yan dahil kahit anong gawin yung masa, talagang super madikit sa kamay. Depende kasi yan sa harina na gamit. Meron kasing flour na madaling mag-absorb ng liquid or matagal. Okay, may scraper tayo. Maganda na may scraper para ma-assist mo yung dough or ma-scrape mo yung dumidikit na dough sa ating countertop. And again, kapag nagmamasa ka at na-feel mo talaga na super sticky yung dough, pwede kang mag-add ng konting harina. So, okay, add tayo na 1 tablespoon na muna ng harina. Okay? So, init natin to. So again, i-knead natin ito ng mga 15 minutes or until maging smooth at elastic ang ating dough. At ayan, eto na siya. So ang gawin lang natin ay i-rest natin to. So ilalagay ko lang dito sa ating countertop. Pwede naman na ilagay mo dun sa bowl natin dito. Tapos mag-grease ka, lightly lang. And then pwede mo siyang ilagay kung saan yung warm na area ng bahay. Kasi mas madaling tumubo yung dough kapag mainit yung area. So, i-rest natin siya for 30 to 45 minutes. Pero kung malamig ang panahon, aabot siya ng 1 hour to 2 hours. Yun nga, kung mainit, mas madali siyang tumubo. Mag-lightly grease din tayo ng ating dough para hindi siya maging dry. Ayan. Tapos ay, takpan na natin ito. At i-rest natin for 30 to 45 minutes. And ayan, after 45 minutes, tumubo na siya. At para naman makasigurado kung tama na ang pag-rest ng dough, ay tusukin natin siya. At kapag hindi nag-close yung butas, ay okay na. Ayan, so i-punch down lang natin ito para ma-deflate ang dough. Okay. Next naman ay ipa-flatten natin to. Tapos, i-form natin siya into a rectangle.
Pwede naman na by hand, pero mas madali syempre kung may rolling pin ka. Ayan. Ayan. So, ngayon ay i-roll natin siya into a log, matabang log. Ayan. And then, i-pinch natin dito para ma-seal siya. Okay. Para naman sa loaf pan natin, ito yung gagamitin ko. Ito ay non-stick naman, pero mas gusto ko maglagay pa rin ng konting cooking oil. Or pwedeng margarine or butter. Konti lang. Tapos, ilagay natin dito. Ayan. Okay. And then, i-cover natin siya again. At mag-proof tayo or final rise. So, same, mga 30 to 45 minutes. So, ayan. And eto na siya. So, ngayon ay isa lang na natin. So, ang gagamitin ko ay yung bottom na part ng aking steamer. Kung meron kayong, may kaldero ako, pero hindi kasya yung loaf pan ko dun sa aking kaldero. So, eto na lang yung gagamitin ko. So, kung meron kayong malaki na kaldero, pwede. Or yung malaking kawa or kawali na kasya ang paglalagyan nyo ng tinapay, pwede yon. So, ilagay na natin dito. Ayan. Ayan. So, syempre maglagay tayo ng metal na mapapatungan at ipatong na natin dito yung ating loaf pan. Takpan natin. Tapos, ilagay natin sa medium heat. Okay. So, lutuin natin ito for 25 to 30 minutes. Mamaya i-check natin mga after 25 minutes kung okay na siya. Ayan. Ayan, so i-check natin. Wow! So, hanguin natin ito. Pwede nang kainin. Pero kung gusto mo na ma-slice siya na maganda, palamigin na muna natin. Tanggalin natin sa loaf pan ang ating tinapay at ayan siya ang ganda ng kulay ng ating loaf bread. Ayan, so mag-cut na tayo. Ayan yung ating first slice. Medyo warm pa yung ating bread. Ayan. Oh. At ayan, eto na ang ating loaf bread na no oven. O diba, pwede ka magtinapay na walang oven. Ayan, so tikman na natin. Tignan yung tinapay natin. Tignan yung layers, oh. Oh. Ayan. So, tikman natin siya. Masarap to lagyan ng margarine. Tapos, pwedeng asukal or garlic and margarine or garlic and butter. Sarap. Oh my God. And pwede kang gumawa ng sandwich nito, like ham and cheese or yung parang yung parang Korean na type na, nalimutan ko ano yun. I-comment nyo nga. Yun ang uso na sandwich na galing sa Korea, inspired sa Korean na sandwich. Di ba yung tinapay nun, medyo makapal ang gamit. So, usually yung nakita natin sa grocery at sa bakery, maninipis ganito yung slice. So, kapag ikaw ang gumawa ng tinapay mo, pwedeng ikaw yung mag-cut sa gusto mo na size. So, pwedeng ganon. Oh my God, gusto ko yon. O, yung recipe na gamit natin ay yun yung usual na ginagamit ko sa mga bread recipe natin, sa pandesal, sa basta lahat ng tinapay natin. Yun ang gamit ko. So, pwede naman din na ibang recipe ng tinapay yung gamitin nyo paggawa ng sliced bread or ng white bread. So,
pwede talaga na lutuin nyo ang mga tinapay sa improvised na oven. Ang saya. Next time gagawa ako nito, lagyan natin ng keso or tsokolate or custard filling. Di ba? Masaya 'yon. Basta satisfied ako dito sa tinapay natin. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao!